Kapanganakan at maagang kabataan. Noong ika-29 ng Agosto taong 2008, iniluwal ako sa mundong ito. Ako ay pinanganak sa isang maliit na bayan ng Carigara sa probinsya ng Leyte. Ang Carigara ay isang maliit ngunit maganda at maaliwalas na lugar na kilala sa kanyang mga taniman ng niyog at mga tanawin sa dagat. Ang kagandahan ng kalikasan at kababaang loob ng mga tao sa lugar ang nabibigay ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan sa aking puso. Ang aking mga magulang ay sina Mari Vic Trilon, isang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan kami ng magandang kinabukasan, at ang aking ama naman ay si Samuel Drilon, isang masipag na taga-benta ng karne at isda sa palengke. Sa kabila ng pagsubok at paghihirap, sila ay laging nagtutulungan upang mabigyan kami ng maayos na buhay. Sa aking buhay, isa sa mga pinamakahalagang tao sa akin paglaki ay ang aking mga lola at lolo. Ako ay kanilang unang apo at nag-iisang apong babae, kaya't labis nilang ikinasasaya ang aking pagdating sa mundong ito. Mula sa aking pagkabata hanggang sa aking maagang kabataan, sila ay laging nariyan upang mabigyan ng labis na pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Kanilang mga yakap, ngiti at mga payo ay nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon sa bawat hakbang na aking tatahakin sa buhay. Aking buhay elementarya. 12 taon ako nung ako ay nakapagtapos ng elementarya. Ako ay nagtapos sa mababaang paaralang pang-elementarya ng Kanumantag. Ito ay isang simple ngunit malawak na paaralang napapalibutan ng plaza na may magagandang silid-aralan at mga taniman sa likod nito. Sa plaza ay madalas kaming tumakbo at maglaro dahil sa lawak nito. Meron din namang playground na may slide, monkey bar at seesaw. Nasa ikalawang baitan ako nung lumipat ako dito. Ito ay dahil sa katayuan ng aming pamilya. Ang una kong naging guro sa Kanumantag ay si Ma'am Rosalina Ariza. Ang pinakapaborito ko namang guro ay si Ma'am Nena Q. na naging tagapayo namin noong nasa ika-6 na baitang kami. Silang dalawa ang pinakatumatak sa akin dahil kahit sila may edad na, patuloy pa rin sila sa pagtuturo ng maayos, may kalidad at ng may puso. Dahil sa pagiging OFW ng aking ina at sa trabaho ng aking ama, lumaki kami sa pangangalaga ng aming lola. Si Lola Nilda ang nag-alaga sa akin at sa aking mga kapatid habang wala ang aming mga magulang. Sa tulong at pagmamahal ni Lola, kami ay lumaki sa tahanan na puno ng pagmamahal at suporta. Ang aming pamilya ay laging nariyan upang gabayan ako at kami sa aking mga pangarap at mga hangarin sa buhay. Sa murang edad, natutunan ko ang halaga ng pagtitiyaga at determinasyon mula sa kanilang mga aral. Sa elementarya, ako ay isang aktibong mag-aaral na laging handang matuto at magpakita ng husay sa aking mga gawain. Mahilig ako sa mga extracurricular activities tulad ng pagsayaw at pagsusulat. Mahilig ako sa pag-aaral at sa pagbabasa ng mga aklat. Madalas din akong ilaban sa mapaligsahan sa tagisan ng talento at talino sa iba't ibang asignatura tulad na lamang ng Ingles, siyensya at matematika. Hindi man laging panalo, lagi naman akong may naiuuwing bagong kaalaman at sa mga kaibigan tuwing ako'y lumalaban. Sa pamamagitan ng aking sipag at tiyaga, nakamit ko ang mataas na marka at nakapagtapos ako sa elementarya ng mga mataas na karangalan. Junior high school days. Nakatapag ako sa high school noong taong 2020 at 2021. Masayang-masaya ako noon dahil mula sa mga nakikita ko ng mga ate at kuya na masayang-masaya sa buhay high school nila, ngayon, isa na ako sa kanila. Sobrang masaya at excited ako noong nagpapa-enroll kami dahil ito ang una kong punta sa Carigara National Vocational School o mas kilala dati bilang Carigara School of Fisheries. Pagkatapos ko rito, namangha agad ako sa lawak at taas ng mga building dito. Gayon din sa dami ng rooms, pati na rin ng mga guro, staffs at mga mag-aaral na nagpapa-enroll. Ang eskwelahang ito ay nagbibigay ng napaka-welcoming na aura para sa akin, kaya sobra akong nasasabik mag-aral dito. Grade 7 na ako nito, kaya sa aking palagay para na akong tumatanda na talaga. Namili na kami ng mga gamit namin sa eskwelahan, gaya ng papel, ballpen, bag at iba pa.
Nakakatuwang mamili dahil alam ko na hindi tulad ng dati ang paaralang pupuntahan ko araw-araw. Ngayon, mas malawak na, mas maraming estudyante at mas maraming magiging kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natuloy ang face-to-face classes namin dahil sa lockdown dahil sa infection rate ng COVID. Gusto naman namin na pumunta talaga sa paaralan para matuto at makihalubilo ay hindi pwede dahil ang aming kaligtasan ang nasa linya noon at kaligtasan naman din ang prioridad ng paaralan. Sobrang nakakalungkot dahil modular lang kami. Ang mga kaharap ko ay modules at papel. Hindi ito ang inaasahan kong buhay high school ko. Mayroon pa rin naman akong mga naging kaibigan, ngunit hindi ko sila nayayakap o nakikita ng personal, kundi hanggang cellphone o group chats lang. Nagpatuloy ito hanggang sa second quarter, ngunit mas naging maluwag na ng kaunti. May half-day classes na ang ibang section, ngunit sa kasamaang palad ay hindi kami kasali. Mas lumuwag naman ito nung nasa ikasyam na baitang ako. Set A at Set B na ang klase, ngunit araw-araw naman. Dito ko nasimulang maranasan ang tunay na saya ng buhay high school. Ang una kong naging mga kaibigan ay ang mga kaklase ko sa major na klase dahil kami ang magkakaset. Kami ay under ni Sir Elmer Florendo. Siya ang aming advisor sa major naming Organic Agriculture at si Sir Lamel Seguros naman ang aming tagapayo sa klase. Lumipas ang ilang buwan at nagkasama na ang Set A at Set B sa mga klase. Mas dumoble ang numero namin sa Set A at mas dumami ang aking mga naging kaibigan. Naging kahalo namin sa aming baitang mga technical drafting na students na masasaya kasama. Mula noon mas naging malapit na ang loob namin sa isa't isa. Sama-sama namin sinusuong ang bagay ng mga trabaho sa paaralan. Kaya hindi naman performance task ni Tiyak. Nag-iiwan ng marka pag kami ang gumagawa. Napapatuloy at doble pa ito nang tumungtong kami sa kasampung baitang mula sa honors, festival, outputs, play o act at marami pang iba. Tiyak, wala ang nangunguna. Natapos kami sa aming junior high na karamihan sa amin ay may karangalan na siyang patuloy na hinahangaan ng aming mga guro noon. But right now, these moments are not stories. This is happening. Present days. Nagsimula ang buhay senior high school ko noong July 29 to 2024. Magkahalong kaba at tuwa ang aking nararamdaman sa unang araw ng klase. Sa parehong paaralan pa rin ako nag-aaral, ngunit ngayon ako'y nasa ika-11 baitang na at ako'y nasa strand na General Academic sa ilalim ng tagapayo namin na si Ma'am Eileen Medalla. Akala ko noon ang pagiging isang General Academics na estudyante ay napakaluwag, ngunit sinampal ako ng katotohanan nung ako'y naging isa sa kanila. Doble o masigit pa ang ekspektasyon sa aming mga academicians. Mas marami ring gawain sa loob ng sawan ng isa sila. Masasabi namin na ng aming mga guro dahil kami ay mga may karangalan sa junior high, kaya naman mas lalo pa namin kinabubutihan. Ngunit sa kabila ng lahat namin kinakaya at pinagpupursigihan sa bawat araw, patuloy namin ginagawa ang aming makakaya sa bawat araw na dumaraan. Ngayon, malapit na ang pagsusulit at wala kaming ibang hinihiling kundi maayos na resulta at naway makayanan namin ito.